po na suporta po kay VP Sara dito sa lungsod ng Maynila, dito po sa NCR. Kasi po alam naman po natin sa Davao City po, mainit na po ang suporta kay VP Sara. Kami naman po mga taga Maynila, so nakikita lang po namin sa kanya yung mainit pa rin po namin suporta sa kanya. Sir, nagpakayag po kayo ng pagkatiskaya dahil sabi niyo kanina patuloy na sinisiraan, binabato sa Vice President Sara Duterte. Ano po ang masasabi niyo? Opo, doon po kami nasasaktan. Hindi naman po dahil kami po ay nagsisipsip o ano pa man. Kaibigan po namin kasi si VP. At bilang po kaibigan, basta kayo po na nakikita mo yung kaibigan mo, nagtatrabaho po ng tama, wala pong masasamang sinasabi, pero araw-araw po segundo siyang sinisira ho ng ibang mga tao. Hindi po namin malaman kung saan po nanggagaling yung galit po na yun sa kanya. Ano bang panawagan ninyo, sir, doon sa patuloy na naninira o mano kay Vice President Sara? Opo, ang panawagan lang po namin, magkaisa muna po tayo. Tigilan na muna po natin pagkakawatak-watak kasi nakakaawa po yung bayan po natin. Marami pong nagugutom, marami pong hindi makakain ng 3 beses isang araw. Ang panawagan lang naman po namin, magkaisa tayo kasi tayo po yung nanalo. Tayo po yung unity team. Tayo po dapat yung magkakasama. Pero parang lumalabas po ngayon, parang oposisyon na po kami. Parang kaaway na po kami. Kaaway na po si VP Sara. Ang kinalulukot ko bilang kaibigan po ni VP Sara, bakit po ba, ano po ba ang galit sa kanya? Ba't po siya araw-araw sinisira? Kung sa 2028, sabi nga po niya, ilabas niyo na po siya sa listahan. Kung yun po ang threat, hindi po siya threat, kundi kasama po natin si Sara sa pag-unlad, kasama po ni Pangulong Marcos. Kasama niya po kami, magkakasama po, tayo po ang unity. Sir, ano po yung mangyayari if ever na patuloy pa rin ang paninira? Ano po ang maaaring gawin po ninyo? Ako personal, patuloy pa rin ang sigaw ng suporta sa kanya. Magtutuloy-tuloy pa rin ito at ipakikita pa rin namin sa kanya na hindi lang sa Davao City o sa Mindanao ang suporta sa mga Duterte, kahit dito sa lungsod ng Maynila, kahit dito sa NCR, sa Luzon, kahit na nandito rin yung mga naninira sa kanya, mas marami po yung nagmamahal sa kanya. So, yung narinig namin na kahit wala bitawan. So, kung sakasali, yung particular na kasama dito, na magkatuloy pa rin nila, we expect na magkantong mga activities ito kami. Opo, sir. Opo, kinoconfirm ko po yun. Kami naman po, payapa naman po kami naglulunsad, karapatan naman po natin ito bilang Pilipino magbayad ng aming sentimiento. Kahit patuloy po ang paninira sa aming pinakamamahal na kaibigan, Sara Duterte, patuloy pa rin po kaming sisigaw at ipamamahagi sa mga Pilipino na kami po ay suportado pa rin namin si VP. Protektahan po namin. So yung panawagan nyo kay President Marcos sa gitna po ng sinasabi po natin na patuloy ang paninira kay Vice President Sara? Opo, ang pakiusap lang po namin kay mahal namin Pangulong BBM, sir, pakitulungan lang po si VP Sara sa mga nangyayaring ito. Kung ano po tayo ng unity team, sana ganun pa rin po. Alam naman po namin na ganun pa rin naman po, lalo na yung pagturing niya po sa kanya. Ang kinasasama lang po ng loob namin, yung mga ibang tao po na ginaninira sa kanya, protektahan nyo naman po siya. Samahan nyo naman po siya. Kasi talaga yung pagmamahal namin sa kanya, ay ganun din po ang pagmamahal namin sa inyo. At tayo ho yung unity team. Tayo ho yung nanalo. Dapat tayo po yung magkakasuportahan. Hindi po dapat maging oposisyon sa paningin ninyo si VP Sara. So last lang po from my end, bilang taga-suporta po ni Vice President Sara, ano po masasabi po ninyo doon po sa mga nananawagan na kailangan nang magbitiw sa pwesto si Vice President Sara bilang DepEd Secretary? Opo. Ako naman po, para personal ko po opinion, nagagampanan naman po ni VP Sara ang kanyang katungkulan bilang kalihim ng edukasyon. Hindi naman po nagtatawag yung mga estudyante na magbitiw yung kalihim ng edukasyon. At nararamdaman naman po ng mga estudyante yung pagmamahal niya doon sa mga estudyante. Yung pagbabago ko ng DepEd, ramdam na po nila. Hinihikayat ko po yung mga guro po na nakakaramdam ng pagbabago sa DepEd. Dapat po kayo po rin mismo magsalita para depensa rin po ang inyong kalihim. Kami naman po, kaya pa po ni VP Sara na maglingkod daw siya at maglilingkod din, suportahan namin siya. At sana man po, Pangulong BBM, magkaisa pa rin po tayo dahil tayo po ang unity. Sir, pangalan na lang po natin at anong organisasyon po? Ako po si Daniel Nobleza po ng Inday Sara na Movement, kaibigan ni Sara Duterte. Isa rin po sa mga nagtawag noong 2021 ng Run Sara Run. Ako rin po isa sa mga parallel groups ng eleksyon. Kaya isa rin po kami, unity team. Kasama po si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kaya po nalulungkot po kami na bakit po nangyayari po itong pagkakawatak-watak na to. Isang sigaw naman po. Isang sigaw-sigaw lang po. Wide lang po, wide lang. Duterte! 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 Duterte!
Duterte! Duterte! Duterte! Duterte! Sara! 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 Kaya kayo yung mga nandito na, siguro naman, gawa na lang kayo ng group chat or group, ano ninyo, na pagka-updatean kayo para malaman nyo yung mga advisory hinggil dito sa ginaganap natin ng pagsuporta kay Bibi Sara. Mabilisan lang po talaga to. Nagpapasalamat po ako sa lahat na nagpunta. Sarili po nila yan. Wala ho kaming ilalabas yan. Sila ho talaga yan. Kaya nagpapasalamat ako. Magkakaisa po tayo. Ang pakiusap lang po namin, magkakaisa po. Sige po. Sino na yung Duterte! 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 5-1. Sa oras na po. Ito talaga yung nagaganap na rally. Hello, yan. Muli nagpapasalamat ako sa inyo lahat, lalo na po sa ating Manila Police. Maraming salamat po. At sa lungsod po ng Maynila sa pagpapahiram po na itong venue po namin ngayon na Liwasan Bonifacio Freedom Park. Sa lahat po na nakanonood ngayon, milyon-milyon, maraming salamat po sa inyo. Tuloy ang ating Maynila na suporta kay VP Sara. Protektahan natin siya, ipagdasal natin siya. At ang mensahe niya sa inyo, pasasalamat. At magtrabaho na tayo para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, mga kababayan, ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Patuloy ako kaming mag-cover kung ano yung ano yun, nalaglag. Sana po i-subscribe yung ating YouTube channel para po lagi nasusundan yung mga iba pa natin idol. Maraming salamat sa inyong lahat po. Don't forget to like and subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe po. Ayan, para updated po kayo sa mga susunod pa na mga aming magla-live. Aming bawat upload. Irish, picture na tayong lahat, yung mga kasama dito. Lahat tayong documentation. Dito sa baba, oh. Picture tayong lahat, dito kayong lahat. Kay Bonifacio. Para tatagain tayo ni Bonifacio. Dali. Sigurado kayo sa mga pinagagagawa nyo, ha? Tandaan nyo. Sa Lunes pa ang piyansa. Dalian nyo na, dalian. 1 o'clock lang hanggang 7:30 lang tayo. Kopya. Halika na. Saan ba talaga tayo? Ayan na. Kasi ilang ano kayo suporta? Ano? Buhat pa kami sa tatay niya. Buhat pa kayo. Ano? Tanungin mo daw bakit ihiwalay yung Mindanao sa Luzon. Tanungin mo daw bakit ihiwalay yung Mindanao sa Luzon. Sabi ni Pagpamil TV. Sa akin kung sarili. Asan na? Ano yung kamay natin? Hoy! Ayan, mga kababayan. Don't forget to like and subscribe po sa hindi pa nakasubscribe para updated po kayo sa aming mga live, sa mga susunod namin na mga mangyayari. Ayan. Maraming salamat po muli, ha. Thank you po. Malaya na po tayong umuwi kasi hanggang 7:30 lang tayo dito. Wala pong iiwanan na basura, ha. Maging ano po tayo. Pakitago yung mga ribbon ninyo, ha. Marami ba tayong pagsasamahan? Marami pa. Isa pa lang yan.